Kabanata 81 ay escort siya. Ang Graham Group ay ang nangungunang kumpanya sa real estate ng Jadeboro. Mayroon itong market value na ilang bilyon at nagmamay-ari ng kalahati ng mga ari-arian sa Jadeboro. Sa katunayan, may mga nagsabi pa na nakuha nila ang ikatlong bahagi ng lupain ni Jazza. Ang boss ng Graham Group ay kilala bilang isang misteryosong tao. Kahit na bilyon-bilyon ang halaga ng kumpanya, hindi pa siya nakadalo sa anumang komersyal na kaganapan. Sa katunayan, palagi niyang tinatanggihan ang mga kahilingan para sa mga panayam ng pinakamahusay na nagbebenta ng mga internasyonal na magazine. Karamihan sa mga tao ay kilala lamang siya bilang Graham Cabot. Siya ay nasa edad 50 at nakatira sa ibang bansa. Sa lahat ng ito, hindi siya lumabas sa taunang mga partido ng Graham Group. Kahit na ang mga empleyado ng Graham Group ay hindi kailanman nakita ang kanilang chairman, lalo pa ang mga mamamayan ng Jadeboro. Ngunit sa araw na iyon, lumabas siya mula sa kanyang pag-iisa. Sa katunayan, nagmadali pa siyang bumalik sa pamamagitan ng paglipad mula sa ibang bansa. May usap-usapan na siya ay dapat tumanggap ng isang napakakilalang panauhin. Sa sandaling marinig nila ang balita, ang buong Graham Group ay nataranta. Pagkatapos ng lahat, si Graham ay isang napakasikat na tao sa Jazza na may netong halaga na 10 bilyon. Just Graham Group alone was worth a couple of billion, let alone his other investments. Sa makatuwid, ang sinumang maaaring maging sanhi ng kanyang paglipad pabalik sa bansa ay tiyak na isang taong mas kilala. Ang taong iyon ay dapat kahit na isang taong kasing halaga ni Zachary. Sa ika-38 palapag na siyang pinakamataas na palapag na umabot sa mga ulap, si Graham ay nakasuot ng itim na suit. Nakaupo sa harap ng mga full-length na bintana ng kanyang opisina, nagtitimpla siya ng kape. Sa tabi niya, nakatayo ang isang sexy at fashionable na secretary. Nakasuot ng itim na suit at palda ang sekretarya. Ang kanyang mahaba at makatarungang mga binti ay madaling maakit ang mga mata ng sinumang lalaki. Isa pa, ang mahaba at medyo kulot niyang buhok ay nakasabit sa kanyang balikat. Habang naglalabas ng biyaya ng isang mature na babae, naglabas din siya ng aura ng walang muwang na kainosentehan. Ang mga salamin na may gilid na ginto na itinataguyod ng tungki ng kanyang ilong ay madaling mahikayat ang pagnanais ng isang lalaki na mangibabaw sa kanya. Ginoo. Kabat, 2:00 na ng hapon. Ang mahalagang panauhin na matatanggap mo ay hindi pa dumarating. Ang sekretarya ay may hawak na isang bangkos ng mga dokumento habang magalang na nakatayo sa gilid. Bakit hindi mo gamitin ang bakanting oras upang makilala ang ilan sa mga shareholders? Nang mabalitaan nilang bumalik ka, nagmadali silang pumunta sa iyo, umaasang maalala ang nakaraan. Wala akong oras para dyan. Walang pag-aalinlangan na tinanggihan ni Graham, kailangan kong maghintay dito kahit na 12:00 ng hating gabi. Ngunit Mr. Cabot, hindi ka nakatulog ng isang kindat sa buong gabi. Nagulat ang sekretarya kay Graham habang iniisip kung sino ang maalamat na figure. Napakahusay ng kanyang impluwensya kaya kinailangan ni Graham na magmadaling bumalik mula sa ibang bansa sa isang magdamag na flight para lamang matanggap siya. Hindi ba't sinabi ko lang na kailangan kong manatili dito at maghintay kahit na 12:00 ng hating gabi? Malamig na tinitigan ni Graham ang kanyang sekretarya na natakot sa kanyang katahimikan. Habang umiihip ang banayad na simoy ng hangin mula sa bintana, nagsimulang lumamig ang kape sa silid. Nagpatuloy si Graham sa pag-upo doon, hindi naglakas loob na kumilos. Kahit naduguan ang kanyang mga mata, hindi man lang siya naglakas loob na humidlay ng 1 minuto. Kawakas, hindi napigilan ng kalihim na magtanong, Mr. Cabot, sino ang VIP na dapat mong makilala? Paano kanya nagagawang bigyan ng ganoong atensyon? Sa katunayan, hindi siya nag-iisa. Lahat ng nasa Graham Group ay naghihingalo na malaman ang sagot. Mag-ingat ka sa bibig mo. Huwag kang magtanong tungkol sa isang bagay na hindi dapat. Tinaman siya ng tingin ni Graham at kumaway sa kanya. Umalis ka na, Ginoo. Cabot. Nataranta ang sekretarya nang mapagtantong itinaboy siya. Ginoo. Cabot, sa sobrang bihira mong bumalik dito, bakit hindi ko gamitin ang oras para tulungan kang magpahinga? Obviously, she was trying to seduce him. Bago pumunta sa ibang bansa si Graham, ilang beses na nila itong ginawa sa mismong opisina niya. Kahit na siya ay matanda na at nawawala ang kanyang lakas, hanggang sa tumagal ng wala pang 1 minuto, ang kanyang kapangyarihan at impluwensya sa Jadeboro ay walang kapantay. Paano kung bata pa sila at maaaring magtagal?
Maliban sa pagmamadali, ano pa ang maibibigay nila sa akin? Labas. Sa sobrang galit, hinampis ni Graham ang mesa at naging dahilan upang tumakas sa takot ang kanyang sekretarya. Pagkaalis niya, tumingin si Graham sa kanyang Audemars Piguet na relo na kasing halaga ng isang mansyon. Ang kilusan lamang ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Panahon na para tanggapin siya dito. Saktong pagsasalita niya, tumayo si Graham at inayos ang damit. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng opisina. Samantala, nang pumasok si Justin sa pangunahing lobby ng Graham Group, hindi niya alam kung saan pa siya pupunta. Tinabi lamang sa kanya na Graham Group ang pangalan ng kumpanyang nakuha at wala nang iba pa. Hindi ba magiging awkward kung pupuntahan ko agad si chairman at sasabihin ko sa kanya na ako na ang pumalit sa kumpanya niya? At saka, nasa tabi ko si Diana. Hello sir, paano kita matutulungan? Isang magandang babae ang lumapit kay Justin. Kahit na may malamyos na boses at matamis na ngiti, hindi napapansin ni Justin ang kanyang lalamunan. Ahem, I'm here to take the new role. Tinabihan akong pumunta dito ng 2:00 para dumaan sa onboarding procedures. Bagong papel. Nagulat sa sinabi ni Justin, nagtanong ang ginang, hindi ka ba tumawag sa HR bago dumating? At saka, dinala mo ba ang offer letter mo? Hindi. Umiling si Justin. Anong HR at offer letter? Nandito ako para kunin ang kumpanya. Bakit ko kakailanganin ang lahat ng iyon? Sige, magpapacheck ako sa HR. May balak ka bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Sa kabila ng kanyang pagdududa, kinuha ng ginang ang telepono at tumawag. Hello, Sasha, pwede ko bang i-check sa iyo kung naghihintay ang HR ng bagong joiner sa 2:00? Ang pangalan niya ay... Napatingin ang ginang sa direksyon ni Justin. Justin de la Cruz, sagot ni Justin gamit ang kanyang pangalan. Siya ay tinatawag na Justin de la Cruz. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong ang ginang, hindi. Sasha, pwede mo bang i-double check kung sakaling magkamali? Ilang beses mo na bang nasuri? Kung ganoon, pasensya na sa abala. Matapos tapusin ang tawag, walang magawa ang ginang kay Justin. I'm sorry. HR has checked pero walang impormasyon sa kung ano mang bagong sasali sa kanila. Bakit hindi mo i-check ang nag-interview sa iyo? Hindi pwede iyon. Nagtaas ng kilay si Justin. Hindi kaya ginawa ni Andrew ang trabaho niya. Imposible yan. Ibinukod ni Justin sa kanyang isipan ang posibilidad. Kahit gaano katapang si Andrew, hindi pa rin siya mangangahas na magsinungaling kay Justin. Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot ang lumitaw sa harapan nila nang wala sa oras. Ginoo. Johnston. The moment she saw the middle-aged man, the lady explained, ito si Mr. Barry Johnston, ang HR manager namin. Siya ang may pananagutan sa lahat ng mga hiring sa Graham Group. Taktong pagsasalita niya ay napalingon ang ginang kay Barry. Ginoo. Johnston, bagong staff ang lalaking ito. Gayunpaman, walang mahanap ang HR ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang pagsali sa amin. Maaari ka bang humingi ng isang tao upang suriin? Wala bang alam ang HR tungkol sa pagsali niya? Napatingin si Barry kay Justin. Kung ganoon, hindi na kailangang suriin pa. Ihatid mo siya sa pinto. Kabanata 82, kilala mo ba ako? Tamahan mo ako sa pinto. Nagsalubong ang kilay ni Justin. Para naman kay Diana, mas lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon. Anong meron sa lalaking ito? Hindi man nila mahanap ang mga detalye ni Justin, hindi na kailangang ma-kick out siya. Ginoo. Johnston, hindi ba ito kailangan? Maging ang ginang ay naisip na si Barry ay labis na nagre-react. Gayunpaman, naging malungkot ang mukha ni Barry nang tanungin siya. Tinasabi mo ba sa akin kung paano gawin ang trabaho ko? Bakit hindi ka nalang maging HR manager? Ginoo. Johnston, hindi iyon ang ibig kong sabihin, galit na paliwanag ng ginang. Tama na, hindi na kailangang magsabi ng isa pang salita. Inip siyang tinalikuran ni Barry. Nakakita ako ng napakaraming kaso ng mga aplikante na sumusubok na pumasok sa Graham Group na may mga peking sulat ng alok. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Ipakita sa kanya ang pinto kaagad. Kung hindi siya aalis, kukuha ako ng security para paalisan siya. Habang nagsasalita ay sinenyasan ni Barry ang mga security guard na lumapit nang hindi man lang tumitingin kay Justin.
Gayunpaman, sa sandaling inabot ni Barry ang kanyang kamay, ang mukha ni Justin ay nagyelo. Ginoo. Johnston, tama ba ako? Paano magiging manager sa Graham Group ang isang tulad mo? Kung sino man ang nagtalaga sa iyo ay dapat ding tanggalin. Paano mo maitatapon ang isang tao bago linawin ang sitwasyon? Ganito ba ang pakikitungo ng Graham Group sa kanilang mga bisita? Nagtatampo ang ekspresyon ni Justin. Kung wala si Diana ay nabali niya ang braso ni Barry. Kahit noon pa, ito ay maituturing na isang magaang parusa. Gayunpaman, napangiti si Barry bilang tugon sa sinabi ni Justin, "How dare you question how I treat my guests?" Paano maituturing na bisita ng Graham Group ang isang tulad mo? Alam mo ba kung anong uri ng mga tao ang ating mga bisita? Mayroon silang hindi bababa sa ilang daang milyon sa mga asset bago sila maging kwalipikado bilang aming mga bisita. Para sa isang taong walang offer letter, how dare you claim na guest ng Graham Group? Malinaw, nang banggitin ng ginang na walang anumang impormasyon ang HR tungkol kay Justin, ipinalagay ni Barry na si Justin ay isang taong hindi man lang nakapasa sa panayam ng Graham Group. Papatingin sa akin ngayon ang chairman mo. Ayaw nang mag-aksaya pa ni Justin ng oras. Ang isang mababang manager ay maaaring isang taong kahanga-hanga sa iba, ngunit sa mga mata ni Justin, si Barry ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa isang insekto. Yung chairman natin. Tumanggo si Barry bilang tugon. Tatingin mo ba kahit sino lang ang makakakita sa ating chairman? Sino ka sa tingin mo? Bibigyan kita ng 1 minuto para puntahan ang chairman mo at makita ako. Ulit ni Justin na may malamig na ekspresyon. Ashley, itigil mo na ang pakikipaglokohan sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni Barry sabay turo sa mga security guard. Ang iilan sa inyo, itapon agad ang batang ito. Iayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Justin. Oo. Kautos ni Barry, itinaas ng mga security guard ang kanilang mga batuta at tinungo ang direksyon ni Justin. Mukha silang handang hampasin sa anumang senyales ng pagtutol ni Justin. Kasabay nito, lumabas sa pribadong elevator ng chairman ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na suit. Bahagyang maputi ang buhok, seryoso ang mukha niya. Maging ang pagmamayabang sa kanyang paglalakad ay naglabas ng hangin ng walang hangganang autoridad. Paglabas niya ng elevator, sinalubong siya ng tingin ng mga security guard na hinahabol ang isang binata gamit ang kanilang mga batuta. Sa hitsura ng mga bagay-bagay, para bang may hidwaan. Dahil dito, biglang naging malungkot ang mukha ni Graham. Malapit nang dumating ang aking distinguished guest. Bakit sila nagkakagulo ngayon? Hindi kaya magre-resulta ito sa pag-aaksaya ng aking paghahanda. Tumigil ka. Kautos ni Graham, ang mga security guard ay natakot kaya tumigil sila sa kanilang mga aksyon. Si Barry naman, namutla ang mukha niya sa gulat. Mabilis siyang lumapit kay Graham at magalang na binati ang chairman. Ginoo. Kabat, bakit ka bumaba? Nang kaharap niya si Justin, ibinaba ni Barry ang kanyang timbang. Ngunit sa harap ni Graham, naging masunurin siya. Ano ang nangyayari? Tanong agad ni Graham. Wala. Kaya lang, pilit na nakapasok ang binata kahit bagsak sa interview. Kaya itinataboy ko siya, mahinahong paliwanag ni Barry. Bilasan mo at tapusin mo na. Umaway ang kanyang mga kamay, iginiit ni Graham, tandaan, walang dapat magkamali ngayon. Kung mayroong anumang mga pagkakamali, pananagutin kita para sa kanila. Naiintindihan mo ba? Oo, Mr. Kabat. Tumanggo si Barry bilang pagsang-ayon. Nang utusan na sana niya ang mga security guard na paalisin si Justin, lumingon si Justin na may yelong ekspresyon. Pagtingin kay Graham, sinabi niya, ikaw ba ang chairman ng Graham Group? Ang bastos mo talaga. Kabastusan. How dare you talk to our chairman that way? Nagulat si Barry sa mga komento ni Justin. Para saan ang iilan sa inyo na nag-spacing out? Paalisin mo siya agad. Oo. Tagot ng mga tanod. Nang malapit ng sakupin ng mga gwardya si Justin, biglang nagbago ang ekspresyon ni Graham. Mabilis siyang tumawag, stop. Tumigil kayong lahat. Ginoo. Kabet. Pinigyan ni Barry si Graham ng nalilitong tingin. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Graham. Sa halip ay tinitigan niya si Justin. Ikaw ba si Mr. De La Cruz? Ako yan. Paliwanag na sagot ni Justin. I'm so sorry, Mr. De La Cruz. Nagkamali ang subordinate ko, hindi niya alam kung sino ka.
Patawarin mo sana siya sa pagkakasala sa iyo. Sa isang kisap mata, ang makapangyarihang si Graham ay kumikilos ng sunod-sonya rin sa harap ni Justin. Maging ang kanyang tono ay nagkaroon ng isang sycophantic slant. Ang biglaang pagbabago ay nagulat sa lahat ng naruroon. Maging ang isip ni Barry ay nablangko habang iniisip kung may nakikita ba siya. Paano ito posible? Paano magsusumit ang makapangyarihang tagapangulo ng Graham Group sa isang taong hindi man lang nakalusot sa panayam? Ginoo. Kabat, anong ginagawa mo? Hindi maiwasang magtanong ni Barry. Tumahimik ka. Wala kang lugar para magsalita dito, paalala ni Graham sa kanya. Kilala mo ba ako? Nang makita ni Justin ang reaksyon ni Graham, nalaman niya kung ano ang nangyayari. Halatang nakilala siya ng chairman ng Graham Group. Siyempre gusto ko. Ibinaba pa ni Graham ang sarili. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng karangalan na masulyapan ka mula sa malayong sulok. Kabanata 83 Mapagpakumbaba Graham. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumipad pabalik ng bansa magdamag. Hindi si Zachary, ang hari ng digmaan, ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling bumalik. Sa halip, alam niyang ang kumukuha ng kanyang kumpanya ay si Justin Azure. 3 taon na ang nakalilipas, si Azure, na namumuno sa 4 na Azure Guards, ay natalo ang lahat ng kanyang mga kaaway at pinag-isa ang bansa. Kahit saan sila pumunta, lahat ay nagsumite. Sa madaling salita, madaling makamandante ng Azure ang buong lungsod ng Jadeboro sa isang utos, pabayaan ng Graham Group mismo. Sa makatuwid, walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang mangangahas na suwian ang kanyang mga utos. Ginoo. De la Cruz, sa ganitong paraan please. Ang kilos ni Graham ay naging napakaalipin kaya lubos nitong ikinagulat si Barry. Maliban kay Barry, parehas na natigilan si Diana at ang ginang. Ginoo. Kabat, siya? Bago pa matapos si Barry, sumingit si Graham, save 8. Mag-empake ka na lang ng mga gamit mo at umalis ka na. At huwag mo akong hahayaang magkita muli. Ginoo. Kabat. Natarante si Barry sa utos ni Graham. Security, itapon mo siya kaagad. Hindi pinansin ni Graham si Barry habang sinenyasan ang mga guard. Sa gitna ng paghihirap na pag-iyak ni Barry, personal na inakay ni Justin sina Justin at Diana sa itaas na palapag kung saan naroon ang opisina ng chairman. Ginoo. De la Cruz, mangyaring maupo. Pagkatapos ihatid si Justin sa kanyang upuan ng personal, inutusan ni Graham ang kanyang sekretarya, maghanda ng isang tasa ng kape para kay Mr. De la Cruz. Hindi, teka. Ako na mismo ang gagawa. Habang nagsasalita siya, personal na pinagtimpla ni Graham si Justin ng isang tasa ng kape. Habang pinapanood ang lahat, napanganga si Diana sa hindi makapaniwala. Tungkol naman sa sekretarya, siya rin ay namangha sa kanyang nakita. Ito ba ang kilalang tao na binanggit ng chairman? Hindi ba siya medyo bata? Justin, anong nangyayari? Habang nagtitimpla si Graham ng kape, nagtatanong na tumingin si Diana kay Justin. Ang Graham Group ay ang nangungunang real estate firm ng Jadeboro, habang ang Graham ay may netong halaga na 10 bilyon. Kaya naman, bakit siya kumikilos ng masunurin sa isang bagong empleyadong gaya ni Justin? Huwag maghintay, ito ay higit pa doon. Siya ay kumikilos sa isang lubos na nakakalokong paraan. Hindi ko rin alam. Walang magawang ibinuka ni Justin ang kanyang mga kamay. Sa simula, hindi pa niya nakita si Graham. Umasa na lang siya kay Andrew para ayusin ang lahat. Ang dapat lang niyang gawin ay kunin ang kumpanya. Ginoo. De la Cruz, handa na ang iyong kape. Personal na inihain ni Graham kay Justin ang kape. Kinuha ni Justin ang kanyang tasa, humigop ng mahina. Mabuti naman. Ang mga ito ba ay gawa sa exotic beans? Oo. Tabay tango ni Graham. Kung gusto mo sila, maaari mong dalhin sila kapag umalis ka. Hindi, ayos lang. Kumaway ang kanyang kamay, sinabi ni Justin, narito ako ngayon para magsimula ng trabaho. Sigurado akong alam mo ang tungkol dito, hindi ba? Magsimula sa trabaho. Natigilan si Graham. Hindi ba sinabi ni Andrew na nandito si Justin para kunin ang Graham Group? Paano napunta sa kanya ang pagkakaroon ng trabaho dito? Gayunpaman, dahil siya ay isang tusong matandang fox, mabilis na nakita ni Graham ang sitwasyon. Oo, narinig ko.
Nasiyahan sa reaksyon ni Graham, casual na nagtanong si Justin, kung ganoon, sa tingin mo kailan ako makakapagsimula sa trabaho? Kahit kailan mo gusto. Halatang hindi nang ahas si Graham na magtakda ng oras. Ito ay mas matalinong pagpili na hayaan si Justin na magpasya para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang sakupin ang Graham Group anumang oras na gusto niya. Paano bukas ng alas 8? Ano sa tingin mo? Nag-propose si Justin. Walang problema. Mariing tumango si Graham. Naayos na iyon. Matapos maibaba ang tasa ng kape, tumayo si Justin at tumingin sa direksyon ni Diana. Mahal, pupunta tayo. Ma'am Ham. Sa kabila ng nag-aalab na mga tanong sa kanyang puso, pinigilan ni Diana ang pagnanasang magtanong sa kanila. Aalis tayo ng ganun lang. Bagamat nalilito rin si Graham, tumayo siya at nag-alok, Mr. De La Cruz, ihahatid kita. Hindi na kailangan. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Nga pala, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako si Graham Cabot. You can just call me Graham, maamo na mungkahi ni Graham. Nagulat ang kanyang sekretarya na nasa likuran niya dahil sa mapanghusgang ugali nito. Sa loob ng 10 taon na paglilingkod niya kay Graham, hindi pa niya ito nakitang pretuhin ang isang tao sa ganoong paraan. Kahit noong nakilala niya si Zachary, hindi ganoon kalipin si Graham. Graham. Nang tumawag si Justin, hinailan ni Diana ang manggas niya at tinignan siya. Sa susunod na sandali, muling sinabi ni Justin, Mr. Cabot. Nang marinig niya ang kanyang sarili na tinatawag na Mr. Cabot, lalo pang ibinaba ni Graham ang kanyang sarili. Kung tutuusin, hindi man lang siya naglakas loob na kilalanin ang pagbati. Ginoo. Cabot, hindi talaga alam ni Justin kung paano gumagana ang mga bagay dito. Patawarin mo siya kung nasaktan ka niya sa anumang paraan. Tinubukan ni Diana na mabilis na i-defuse ang sitwasyon. Gayunpaman, mas natakot si Graham matapos marinig ang kanyang mga salita. So much so that he didn't dare say another word. Hanggang sa ihatid niya si Justin sa elevator ay sa wakas ay nakapagpahinga na siya. Samantala, sa sandaling sumara ang pinto ng elevator, binigyan ni Diana ng malamig na titig si Justin. Sabihin mo sa akin. Ano ang nangyayari? Anong ibig mong sabihin sa nangyayari? Nagkunwaring kamangmangan si Justin. Itigil ang pagpapanggap. Humuso si Diana. Huwag kang maglakas loob na sabihin sa akin na ganoon ang pakikitungo ni Graham sa lahat ng kanyang mga empleyado. Pagkatapos ng lahat, hindi makatwiran para kay Graham, isang taong nagkakahalaga ng 10 bilyon, na kumilos ng masunurin kay Justin, hanggang sa makuha si Justin na tawagan siya sa pangalang ito. Nakaamoy daga si Diana. Hindi mo ba narinig sinabi niya? Ilang taon na ang nakalipas, nakita niya ako sa malayo. Dagdag pa ni Justin, siguro nakita niya ako kasama si Zachary. Kaya naman ginagalang niya ako. Malamang nasa account ni Zachary ang lahat. O kung hindi, sa tingin mo ba ay karapat-dapat akong pretuhin ng ganito batay sa sarili kong merito? Muling sinisi ni Justin si Zachary. Ganoon ba? Binigyan ni Diana si Justin ng hindi kumbinsido na tingin. Kahit papaano, naramdaman niyang parang may tinatago si Justin sa kanya. Malamang yun na. Habang pinupunasan ang kanyang lalamunan, sinubukan ni Justin na baguhin ang paksa. Darling, anong oras ka babalik sa trabaho sa hapon? 3. 2:30 na. Natarante sa oras, sinabi ni Diana, late na ako, at marami pa ring dekorasyon para sa taon ng party na natitira. Mag-uusap tayo mamaya. Kailangan kong pumunta ngayon. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, nagmamadaling lumabas ng gusali si Diana. Pagkaalis ni Diana, bumalik si Justin sa elevator at bumalik sa silid ng chairman. Sa loob, si Graham, na humihigop pa lang ng kape dahil sa ginhawa, ay biglang bumangon. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nagtanong siya, Mr. De La Cruz, bakit ka bumalik? Kabanata 84 na pangangibabaw. May kailangan akong linawin sa iyo. Matapos maupo sa harap ni Graham, naglabas si Justin ng sigarilyo na dali-daling sinindihan ni Graham para sa kanya. Ginoo. De La Cruz, sige. Tungkol sa katotohanan na nakuha ko ang kumpanya, hindi na kailangang isapubliko ito. Dapat itago mo na lang sa sarili mo. Isa pa, binibili ko ang lahat ng shares ng kumpanya. Gayunpaman, hindi mo na kailangang umalis sa Graham Group.
Kung tutusin, kailangan pa rin kitang patakbuhin ang kumpanya sa hinaharap, paliwanag ni Justin. Sa sweldo mo naman, babayaran kita in terms of shares and dividends. May problema ka ba niyan? Hindi. Mataimtim na tumango si Graham dahil walang paraan na siya ay maglakas loob na tumutol. Mabuti. Tumango si Justin. Mula ngayon, ikaw pa rin ang magiging chairman ng Graham Group. Ako naman, assign lang ako ng random role. Isang random na papel. Natarante si Graham. Maaari ko bang malaman kung anong papel ang interesado ka? Anything will do. Casual na sagot ni Justin, basta empleyado ako ng Graham Group. Ngunit, kailangan kong ipaalam sa iyo ng maaga na wala akong oras para magtrabaho. Sa madaling salita, ang buong punto na nakuha ko ang iyong kumpanya ay ang gawin itong isang harapan para sa akin. Sa mga tuntunin ng mga operasyon nito, hindi ako sasali sa anumang paraan. Ang tunay na layunin ni Justin ay ipakita lamang kay Diana na mayroon siyang maayos na trabaho at pigilan siya sa lahat ng oras na maghinala. Kung tungkol sa posisyon o sweldo, wala siyang interes dito. Ginoo De La Cruz, binili mo ba talaga ang Graham Group para lang gamitin ito bilang dahilan? Sa kabila ng pagiging mayaman ni Graham, hindi pa rin niya maiwasang malunok sa katotohanan. Kung tutuusin, bilyon-bilyon pa rin ang kinasasangkutan nito at hindi naman ito larong pambata. Gumastos lang ba siya ng bilyon-bilyon para makakuha ng isang real estate firm para lumabas siyang may trabaho? Oo. Tumango si Justin. Noong una, gusto kong makakuha ng isang tao na magtayo ng isang real estate firm para sa akin. Gayunpaman, pagkatapos na pag-isipan ito, nakita kong masyadong mahirap. Kaya, nagpasya akong kumuha ng isa na mas simple. Gumastos si Justin ng ilang bilyon para malutas ang isang problema dahil lang sa tamad siyang maghanap ng iba. Ginoo De La Cruz, sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin ito sa ganitong paraan. Maamong ipinaliwanag ni Graham, maaari kitang tulungang malutas ang iyong problema. Hindi mo na kailangang gumastos ng napakaraming pera para mabili ang kumpanya namin. Tama na. Pinutol siya ni Justin. Itago mo lang ang aking pagkakakilanlan. Oo, Mr. De La Cruz. Sabay tango ni Graham. Nga pala, magkano ang kailangan ko para makuha ang kumpanya mo? Noon lang naalala ni Justin na magtanong tungkol sa market value ng Graham Group. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ideya kung magkano ang halaga ng Graham Group. Kung tutusin, kung hindi man lang sinabi sa kanya ng lalaki ni Andrew na binibili nila ang Graham Group, hindi pa niya narinig ang pangalan noon. Hindi man lang niya alam ang presyo. Sa pagkakataong iyon, hindi maiwasan ng sekretarya ni Graham na titigan si Justin. Sino sa mundo ang lalaking ito? Mula sa sandaling pumasok si Justin, sinusubukan niyang hulaan ang kanyang pagkakakilanlan, lalo na pagkatapos niyang marinig na nakuha niya ang Graham Group para lamang gamitin ito bilang kanyang dahilan. Ang iniisip lang ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Siya ay hindi kapani-paniwalang nangingibabaw. Talagang gumastos siya ng ilang bilyon para lang bilhin ang Graham Group bilang front. Marami na siyang nakitang mayayamang binata. Gayunpaman, kung ihahambing kay Justin, ang lahat ng mga lalaking iyon ay naging hindi gaanong mahalaga. Ang magagawa lang nila ay gumastos ng ilang milyon sa mga sports car. Ngunit para kay Justin, madali siyang mag-splurge ng bilyon-bilyon. Sa katunayan, binili pa niya ang Graham Group nang hindi alam ang presyo nito, at iyon ang naging dahilan kung bakit siya mas mataas kaysa sa iba. 3 bilyon. Lumunok si Graham, nakaramdam ng pangamba sa pagsisiwalat ng presyo. Kung tutusin, ang 3 bilyon ay isang napakalaking bilang, at kaharap niya ang walang iba kundi si Justin. Bukod sa 3 bilyon, palaging mapipili ni Justin na sakupin ang kanyang kumpanya ng walang babayaran. 3 bilyon, tama ba? Malinaw na sagot ni Justin, sige, kumuha ka ng magbubunot ng kontrata sa hapon. Babalik ako para pirmahan ito at babayaran kita sa susunod na pagbalik ko. Oo, Mr. De La Cruz. Sabay tango ni Graham. Nang matapos ang negosasyon, pinatay ni Justin ang kanyang sigarilyo. Mula nang lumabas siya sa opisina ng chairman, personal siyang sinamahan ni Graham pababa ng elevator at palabas ng main door. Hanggang sa wala na sa paningin si Justin ay nakahinga ng maluwag si Graham. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang basang-basa na ang likod niya sa pawis. Masyadong malaki ang pressure na naramdaman niya mula kay Justin. Ginoo
Kabat, sino ba talaga si Mr. De La Cruz? Nang umalis si Justin, hindi naiwasang itanong ng sekretarya, bakit parang maliit na pagbabago sa kanya ang ilang bilyon. Matapos ang paglilingkod kay Graham sa loob ng napakaraming taon, nakita niya itong nakipag-ayos ng maraming malalaking deal. Gayunpaman, ni minsan ay hindi niya napanood ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng bilyong natapos sa loob lamang ng ilang segundo. Sa katunayan, ang presyo ay tila hindi mahalaga. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi ito ang iyong lugar upang malaman? Isang malamig na titig ang ibinigay ni Graham sa sekretarya. Ang kailangan mo lang malaman ay maaari niyang alisin sa akin ang Graham Group nang walang babayaran, at hindi ako maglalakas loob na magprotesta. Ano? Nanlaki ang mata ng sekretarya at hindi makapaniwalang tumingin kay Graham. Maaari niyang sakupin ang Graham Group nang walang babayaran. Maaari ba siyang maging isa sa mga kasama ng hari ng digmaan? Nagsimulang tumakbo ng ligaw ang imahinasyon ng sekretarya. Maliban sa mismong hari ng digmaan, si Mr. De La Cruz ay maaaring magkaroon ng espesyal na relasyon sa kanya. Sino pa sa Diyos Ona ang maaaring commander sa Graham Group nang walang protesta ni Graham? Ang hari ng digmaan. Napangiti si Graham sa sagot niya. Alam mo ba kung magkano ang kasalukuyang halaga ng Graham Group ngayon? 5 bilyon. Kahit na ito ay ang hari ng digmaan, hindi ko ito ibinigay ng libre, lalo na kung siya ang kasama ng hari ng digmaan. Kung ikukumpara kay Justin, ang hari ng digmaan ay wala. Maging ang hari ng digmaan ay kailangang lumuhad at batiin si Justin bilang osere. Pwede ba siya? Napalunok ang sekretarya at hindi na naglakas loob na mag-isip pa. Ang pagsasabi lamang ng kanyang pangalan ay lilikha ng matinding pressure para sa kanya. Tama na, tigilan mo na ang paghula. Tinutol siya ni Graham. Kumuha ng isang tao na mag-draft ng share transfer agreement ng sabay-sabay. Gayun din, ipaalam sa iba pang mga shareholder na ibigay ang lahat ng kanilang mga share ngayong gabi. Sabihin sa sino mang tumangging gawin ito na mag-impake at umalis sa aking paningin. Kabanata 85 Madilim na Balo. Alas 8 na ng gabi sa Northfield Mountain Resort. Nakaparada ang mga hilera ng mga mamahaling sasakyan sa harap ng pangunahing gusali na para bang dumating ang lahat ng who's who of Jadeboro. Ito ay katumbas ng isang pagtitipon ng mga nangungunang aso ng lungsod. Ang mga security guard na nakasuot ng itim na terno sa pasukan lamang ay umabot sa daan-daan. Lahat sila ay naka-earpiece at may hawak na arma sa kanilang mga kamay. Isa pa, marami sa kanila ang may umbok sa bewang na halatang nakatago ang mga baril. Inaasahan ng mahigpit na seguridad dahil sa lahat ng mayayamang tao na dumalo. Hindi naman kasi kinaya ng mga organizers na may mangyari na hindi maganda. Ginoo De La Cruz, sa ganitong paraan please. Bahagyang yumuko si Harrison bago pinona ang daan. Ang kaganapan ay isang high-class na pribadong auction kung saan ang mga bisita ay pinapayagang makapasok sa pamamagitan ng imbitasyon. Walang sino man ang pinayagang kumuha ng litrato o ihayag ang mga kaganapan sa auction. Mukhang marami tayong tao. Sa paglalakbay, nakita ni Justin ang hindi bababa sa 10 pang mga bisita. Marami sa kanila ang marteng tingnan at sinundan ng entourage ng mga bodyguard. Sa katunayan, makikita rin ng isa ang ilang pamilyar na bituin sa mga bisita. Ginoo De La Cruz, ang mga bidder ngayon ay binubuo hindi lamang ng lokal ng Jadeboro ngunit karamihan sa mga kilalang tao ng Diyos Ona ay naririto din. Besides, I also heard na marami tayong distinguished mga bisitang dumarating mula sa Kensington. Bagamat halos hindi lumawak ang impluwensya ni Harrison sa labas ng Jadeboro, umaapaw pa rin siya sa kumpiyansa dahil nasa tabi niya si Justin. Kahit na parehong naruroon sina Diyos Ona at Kensington's King of Wars, kailangan din nilang lumuhad at magbigay ng respeto kay Justin, pabayaan ng iba pang mga kilalang tao mula sa dalawang lugar. Ginoo Timor, nakakagulat na makita ka rito. Sa sandaling pumasok sila sa Northfield Mountain Resort, isang sexy na babae ang sumalubong sa kanila na may masiglang ngiti. Nakasuot siya ng itim na gown na nagpatingkad sa lahat ng kurba ng kanyang katawan, lalo na sa kanyang hubog na balakang at dibdib. Hindi napigilan ng isa na maramdaman ang pagnanasang sunggaban siya at pilit na kunin mula sa likuran. Ms. Hansley, kanina pa. Nakangiting ibinalik ni Harrison ang bati niya. Sigurado ka ba? Hindi ba ilang buwan lang tayo nagkita? Napangiti si Luna Hansley habang nakatingin kay Harrison.
Ginoo. Timor, nagpareserba ako ng pribadong kwarto para sa iyo. Magiging room number 6 ito. Sigurado akong mabubusog ka. Sa iyo ang namamahala sa pag-aayos, sigurado akong nasa mabuting kamay ako, sagot ni Harrison habang inihatid sila ni Luna sa silid. Malaki ang kwarto at may malaking LCD screen sa loob. Minsan ay maaaring makita ang lahat ng nangyayari sa auction mula doon. Ginoo. Timor, this is? Pagkaupo nila sa private room, tumingin si Luna sa direksyon ni Justin. Siya ay isang kaibigan at pangunahing kliyente mula sa labas ng bayan. Maaari mo siyang tawaging Mr. De La Cruz. Si Harrison ay random na nagtalaga ng pagkakakilanlan para kay Justin. Siya ang magiging pangunahing kliyente ngayon sa halip na ako. MS. Hansley, pakitiyak na masaya siya. Kung hindi siya nasisiyahan sa anumang kadahilanan, ito na ang huling auction na gagawin mo, paalala ni Harrison kay Luna. Natigilan si Luna sa sinabi ni Harrison. Kung tutuusin, si Justin ay nasa 20s lamang at mukhang kabataan. Kung hindi sumama sa kanya si Harrison ay iisipin niyang fresh graduate lang ito sa universidad. Mula sa tono ni Harrison, si Mr. De La Cruz ay dapat na isang taong mahalaga hanggang sa kaya niyang isara ako. Ginoo. De La Cruz, dahil ito ang una nating pagkikita, hayaan mo akong mag-propose ng toast sa iyo. Sa isang kisap mata, binuksan ni Luna ang isang bote ng red wine at personal na nagsalin ng baso para kay Justin. Ginoo. De La Cruz, kung makakita ka ng anumang bagay na nakalulugod sa iyong mata, mangyaring magpatuloy at magbid para dito. Sa pamamagitan ng pagpaparangal sa okasyon, ikaw ay isang iginagalang na panauhin ng pamilya Hansley. Kung hindi ka nasisiyahan sa aming mabuting pakikitungo sa anumang paraan, mangyaring huwag mag-atubiling magbulala sa akin. Huwag mo siyang pakinggan. Nandito lang ako para tingnan ang paligid. Si Justin ay humigop ng kaunti dahil wala siyang interes na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Luna. Sa totoo lang, looker talaga si Luna. Hindi lang siya nagkaroon ng stunning figure, pero ang mannerisms niya ay sobrang sensuous na kaya niyang akitin ang sinumang lalaki na gusto niya. Sa kasamaang palad, si Justin ay walang interes sa kanya. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang makakuha ng isang regalo kay Diana para sa kanyang taunang party at upang tingnan kung ang mga elixir sa auction ay authentic o pekeng. Kung ganoon, hindi na kita guguluhin pa. Huwag mag-atubiling ipaalam sa akin kung may kailangan ka. Nang mapagtontong niyang walang interes si Justin sa kanya, sinadya siya ni Luna na umalis kaagad. Pagkaalis niya, ipinaliwanag ni Harrison, Mr. De La Cruz, ang babaeng ito ay hindi isang inosenteng babae. Kilala siya bilang Dark Widow ng Jazza. Maraming mga lalaki ang namatay sa kanyang mga kamay. Ang sabi-sabing ang kanyang mga biktima ay mula 10 hanggang daan-daan. Sa katunayan, lagi niya silang pinapatay ng walang awa. Dark Widow. Hindi mapigil ang mapangiti ni Justin sa pangalan. Tutal may nakilala na siya dati. Noong panahon ng digmaan, nakatagpo siya ng isang tunay na Dark Widow sa West Region. Siya lang ang nakakalaban ng 4 sa kanyang King of Wars at tinalo pa sila pabalik. Kung hindi siya personal na nakialam, natalo niya ang pinagsamang 4. Ginoo. De La Cruz, huwag mo siyang maliitin. Nagsindi ng sigarilyo, idinagdag ni Harrison, bagaman siya ay isang babae, siya ay itinalaga bilang tagapagmana ng pamilya Hansley. Kung hindi dahil sa kanya, bumagsak na sana ang pamilya Hansley sa 4 na kilalang pamilya ng Jazza. Matapos niyang kunin ang mga gawain ng pamilya, sinimulan niyang ayusin ang mga auction at nakipagsosyo sa marami pang pamilya upang kontrolin ang marami sa mga negosyo sa Jazzona. Narinig ko na siya ay kinatatakutan sa parehong opisyal at underground na mga bilog ng Jazza. Isa pa, siya ang responsable sa auction ngayon. Mukhang interesado ka sa kanya. Humisi si Justin kay Harrison. Hindi ako mangangahas. Walang magawang sagot ni Harrison. Lahat ng lalaking sumiping sa kanya ay pinisil-pisil niya. Dahil sa katayuan ko, walang paraan na magiging interesado siya sa akin. Sa katunayan, kung hindi mo ibinigay sa akin ang negosyo ng pamilyang Blackwood, malamang na hindi siya magtataka sa pag-iral ko. Sa kabila ng pagiging pinakamalupit na tao sa Jadeboro, walang ilusyon si Harrison kung saan siya nakatayo. Sa labas ng Jadeboro, siya ay walang tao. Sa kaibahan niya, si Luna ang itinalagang tagapagmana ng pamilya Hansley, isa sa 4 na kilalang pamilya ng Jazzona.
Kung hindi niya kinuha ang mga ari-arian ng pamilya Blackwood, walang paraan na magpakita ito ng paggalang sa kanya. Kung tutusin, hindi man lang siya makakakuha ng private room, let alone private room number 6. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Hindi ba si Zachary ay isang infantryman lamang noon? Tinulya pa ni Justin si Harrison bago ibinaling ang atensyon sa screen.